What is up with you guys? Jaden here again and welcome to another video. So for today's video guys, this is one of my favorites. As in, isa to sa mga may pinakamaraming views ko din sa aking YouTube channel. I did a content about the best and the worst banks that we have in our country, sa Philippines, sa Pilipinas. But then again, yung shinare ko is talagang solely based from my personal experiences as a depositor and as someone na, alam mo yon, kahit paano nakapag-open na ng account sa maraming iba't ibang klase mga bangko. Hindi lang traditional banks, but also yung mga digital or online banks na tinatawag. So in that video, actually medyo mahaba yun Parang inisa ko na lang kasi yung best and worst for me as yung experience ko nga sa mga iba't ibang bangko na ito. But I decided to separate na lang yung best and worst So for the first part, it's my best banks, mga favorite picks ko or mga favorite banks ko. And then for the second part, it's the worst banks for me lang sa experience ko Again, as someone nga na talaga mahilig din mag-deposit and from time to time, syempre kailangan ko rin i-withdraw yan kasi may mga businesses din ako and all that. So yeah, if you're interested or if you're someone like you're looking for a bank na pwedeng mas suitable sa'yo or mas akma, so this video could probably help you So yeah, if you're interested, please keep on watching. The way your body syncopates, you're driving me crazy. So, start na tayo guys. Ito yung mga banks na meron ako. Pero yung iba nga, actually marami pa na wala dyan. Pero yung iba din, depositor ako pero wala naman silang physical card. So, ito lang yung mga isi-share ko. Hindi yan lahat naman isi-share ko. Yung iba dito, isi-share ko pa dun sa the worst banks for me as a depositor. And yung experience ko dito, particularly sa 2024 siguro, yung buong taon, ganon. Tapos, this could help you for the year 2025, So, sige, start na tayo kasi ang daldal ko, Pero, before I discuss about my top 4 ba or 5 na best banks, pa-help naman, malapit na kasi nating ma-reach yung 20,000 subscribers. Click that subscribe button, guys. Please. So, sige, start na tayo. So, my number, I only have 4 favorite banks Tapos, the worst banks naman, I think I have 5 or 6, So, yung number 4 ko, yan, ganun na lang gawin natin. Number 4, number 3, number 2, number 1, So, yung number 4 ko, yes, Metrobank. Actually, dun yata sa video na ginawa ko, parang bagong depositor pa lang ako ng Metrobank, kaya hindi pa ako masyado nakapag-share nun. Pero ngayon, masasabi kong isa talaga to sa mga favorite ko na banks. Considering nga, syempre, ang dami kasing issues nung mga e-wallet, yung mga online banks and all that. Nakakatakot pa rin. So, parang ako, leaning pa rin talaga ako towards the traditional bank. Alam naman natin yung Metrobank, if I'm not mistaken, number 2 sila. Number 1 yata yung BDO, pero yun nga, yung BDO, nasa worst yan na banks, Experience ko lang as a depositor. Number 4 ko si Metrobank just because ang isa talaga, syempre ang dami din nilang ATMs, And as a depositor, napakalaking bagay nun. That's very helpful kasi syempre yung deposit mo naman or yung pera mo nakatabi, pag minsan kailangan mo talaga siyang i-withdraw. So, ang laking bagay na, alam mo yon, meron yung accessible, yung mga ATMs, kumbaga, yung mga machines, ganyan. So, that's for the... And aside from that, gusto ko rin naman yung service nila, yung bank, yung kanilang online bank or application. I mean, yung pinaka-app nila, it's decent, hindi naman siya sobrang ganda, pero hindi talaga siya yung, alam mo yung parang pangit, kagaya lang sa BDO. But apparently, in-improve na raw ng BDO yung app nila, but I'm still not a fan of it, But yeah, my number 4 in the list is Metrobank. You're in good hands. In fairness naman, parang wala naman akong experience na, di ba, compare sa... Kasi di ba madami ding issue na like, ayoko na mag-name ng mga banks, pero ang daming issue rin sa mga ilang kilalang banks na nababawasan na lang yung savings nila and all that. With Metrobank, wala naman ako nabalitaan, Ang mag-ingat lang kayo guys pag mga traditional bank like Metrobank at saka yan, mga BPI, BDO, mga ganyan, you have to make sure na yung maintaining balance talagang nandun siya sa account mo. Kasi like marami kasi nagreklamo, halimbawa yung maintaining balance ng account nila nasa 3,000 pesos, tapos 2,500 lang yung nandun sa account nila. So, every month, magbabawas talaga si bangko.
meron silang tinatawag for that pero it's a fee na ibig sabihin hindi mo na reach yung maintaining balance for the month, no? That's why minsan nga actually malaki yun 250, 200, nag-range siya into from 200 to 300 pesos yun. So pero sa iba 150 lang ata. Mag-ingat lang kayo doon. That's why you have to make sure na yung account na kinuha nyo talaga hindi malaki yung maintaining balance niya. Actually ngayon swerte nga yung mga bagets ngayon kasi medyo maliit na lang yung mga maintaining balance. Meron na lang 1K, 2K. Nung panahon ko, nung nagsisimula pa lang ako magtrabaho, akala mo naman ang tanda no? Nung panahon ko talaga. I mean nung nagsisimula pa lang ako magtrabaho, nasa 5 to 10K ang maintaining balance. So, hindi mo pwedeng galawin yung 5,000, hindi mo pwedeng galawin yung 10,000 kasi pag ginalaw mo yun, ang mangyayari nga is every month magkakaroon ka ng penalty. Siguro sa limang term, yun na lang yung gamitin natin, no? Kasi nga hindi mo na-reach yung maintaining balance for the month. So, ganun yun siya, guys. I think marami nagko-complain about that. Nasa contract naman yan, di ba? Like when you open a bank sa, alam mo, Metro Bank, no? Makikita mo naman yun na magbabawas talaga sila. Meron pa ngayon dormant kapag hindi na walang galaw talaga yung bank yan, i-close na lang nila. So, yun lang yung ingatan nyo, no? Pero ako naman, personally, medyo aware naman kasi ako dyan noon pa. Kaya talagang, kapag alam ko na pang-4, pang-5 account ko na to, ang gagawin ko, hahanapin ko talaga yung account na hindi malaki yung maintaining balance. Like 500 lang, 1,000, para hindi ako maproblema dun sa yung penalty every month, no? Actually, hindi penalty yung term, guys, ha? Basta there's a term for that na pag hindi mo nga na-reach yung maintaining balance mo, ganun. Anyway, ang haba natin doon, I would just like to talk about that kasi may mga nagko-comment pa rin from time to time. So, that's for my number 4, the best bank for me, yes, Metro Bank. Kung pagdating sa mga traditional at saka nandyan na ng ilang dekada talaga, no? I would still prefer Metro Bank and BPI. No, sila talaga yung bias ko. I'm not so much into BDO, Security Bank. Yan yung mga medyo matagal na leaning pa rin talaga ako towards Metro Bank and BPI. Mamaya yung BPI, no? But this is for my number 4. Ang number 3 ko ay, yes, bias ko rin talaga to si Union Bank. I don't know, I'm not sure with you guys, pero siguro as a millennial, as someone na, alam mo yun, parang kahit papano take rin talaga tayo. Union Bank is really the bank for me. Parang napaka-millennial kasi talaga niya. Ang bilis niya. Although yun nga, merong ilang mga nagreklamo na parang naiinis daw sila kasi pin daw ng pin, ganyan. I'm not sure kung ganun pa rin hanggang ngayon. Pero sana ginawa na ng paraan niya ng Union Bank. Parang pwede siguro yung mukha na lang or the biometrics and all that, diba? Or Face ID to those na upgraded naman yung iPhone. Yung mga ganun ba na at least hindi ganun ka-hassle. But then, again, I understand na it's for the protection of the, alam mo yun, card holders as well, diba? Better be safe than sorry, sabi nga nila, no? But the reason why Union Bank is still one of my favorite banks, no, for the year 2024 and siguro hanggang 2025 kasi yung reference naman ito 2025. Ang ganda ng app nila. Tapos sabi ko nga sa inyo in terms of credit card, ang bilis mag-reflect talaga. Like kasi dun sa iba, ang tagal mag-reflect ng mga purchases mo. So if you're someone na mabosisi, gusto mo lang malaman magkano gastos mo for the day, medyo maiinis ka dun sa iba kasi ang tagal mag-reflect. Baka minsan ilang oras, minsan araw pa, ganon. But with Union Bank, hindi ganun yung case. Talagang mag-reflect siya on the spot. Yung pagka-swipe mo and all that, andun na siya agad. Even yung app nila, ang ganda din. Even yung card nila, free lang, diba? There's so many things na strengths na pwede kong i-discuss about Union Bank. Dahil isa talaga sila sa favorite banks ko. Pag maganda yung, di ba, like, if you're a good depositor, mag-o-offer pa sila ng loan na malaki, tas sobrang liit ng interest. Yung ganun sila mag-alaga ng customer nila. So, talagang isa sila sa favorite ko na banks. Even, isa lang pala sila. Favorite ko na bank, no? Sa 2024 and siguro even nga sa 2025, no? So, my number 4 is Metro Bank, number 3 is Union Bank, my number 2 is syempre BPI pa rin. Bias ko si BPI kasi hindi ko alam, sabi ko nga sa inyo, parang minsan mas maganda pa rin talagang mag-trust sa mga traditional bank just because
alam mo na talagang, syempre, there's an insurance, di ba? And also, ano yan eh, kumbaga nasa Bangko Sentral ng Pilipinas rin. Parang kahit papano, mas panatag yung loob mo. Although, sabi ko nga sa inyo, may mga issues pa rin from time to time. But with BPI kasi, iba yung kumpiyansa ko sa kanya. Kasi, ang friendly nung online bank, ay di ba, like when you transfer no from your account to GCash, naabutan ko pa yung free, pero ngayon parang meron na siyang 8 pesos or 10 pesos. Sabihin nyo, ala, ang laki pa rin nun. Actually, maliit na yun. I'm telling you. Maliit na yun. Kung sa ibang bank ka pa, kasi na-transfer mo sa e-wallet mo, medyo mas malaki pa, no, sa 8 pesos or 10 pesos. So, BPI, very competitive siya in a way na talagang nag-o-offer rin siya ng mga magagandang mga pakulo, kumbaga. No? And of course, marami silang ATM, di ba? Anywhere, makaka-withdraw ka lang din, just like Metrobank. And ang maganda rin kasi with BPI, pag maganda yung standing mo, ganun ba yun? Or pag lagi may galaw yung account mo, nagde-deposit ka from time to time, nag-withdraw ka and all that, mag-o-offer talaga sila agad ng credit card, which could be very helpful, no? Especially if you're someone naman na you could handle your money well. Parang ganon. Kasi, syempre maganda pa rin yung credit card, especially in case of emergency. So, number 2 pa rin siya. Actually, kung ako nagkakamali, nasa number 1 ko to eh. Last time na gumawa ako ng video. Pero dahil updated nga ito, yan, nasa number 2 na lang siya. Tapos marami ring nawala dun sa mga nabanggit ko. Baka yung iba na hindi ko pa nadidiscuss, nasa second part siya ng video na to, which is the worst banks nga, no? Well, in my personal experience lang naman. So, let's proceed to my number 1. Yes, actually, hindi to yung card niya. But my number 1 and my favorite bank, no, for the entire 2024 and baka hanggang 2025 is the Uno Bank. Yan yung pinaka-term niya, Uno Bank card. May card ba? Uno Bank, parang ganyan. Yun naman siya ginamit ko. This is actually a card from Western Union. Nakakatawa. If you want me to make another video about yung sa YouTube sweldo, hindi na pala kailangan pumunta pa dun sa Western Union and yung process mo, yung sahod mo, pwede na pala siya online. May app na pala. Ito yun, no? So, ito lang yung ginamit ko as a reference for my number 1 favorite bank for the year 2024. Uno Bank, no? Uno Bank, ay, gustong-gusto ko talaga tong Uno Bank. Kasi, hindi siya, meron kasing mga digital wallet or mga digital bank na over-promising. With Uno Bank kasi, ang ganda niya, walang limit pag sa akin lang ha, personal experience ko, pag nag-transfer ka from your account to GCash or Maya, walang bayad. Diba? Sabi nila, may mga nag-comment sa akin na baka naman kagaya lang rin yan ng GoTan, ng GCash, siya umpisa lang magaling. So far, matagal na yung pakulo na gano'n ni Uno. Pero wala pa rin bayad hanggang ngayon. Kaya ini-enjoy ko siya ng ini-enjoy. So dyan na, parang yan na yung main account ko. Tapos, if I have to transfer, no, from my account to any e-wallet or any bank account, si Uno na yung ginagamit ko. Kasi napakaganda ng feature niya na wala kang ang babayaran, no? Na, charge ba yun? Diba? Kasi 10, 15, 20, maliit lang yung iba, no, sa BPI, no? 8 or 10 pesos. Pero, pag ilang beses ka mag-transfer, no, sa isang linggo or sa isang buwan, malaki pa rin siya kung isusuma total mo. Kaya gustong-gusto ko talaga si Uno Bank. Sobrang gusto ko to, guys. In case hindi nyo pa alam, search lang kayo Uno Bank. Madami naman na nag-review din ng bank na yan dito sa YouTube. Ako, that's currently my favorite bank, no. Napalitan na yung mga BPI nga, hindi ko na siya number 1. Uno Bank na talaga ang favorite ko at ang ginagamit ko talaga. Even yung app nila, ang cute, parang hindi bangko, parang basta mga ganon. Pero overall, gusto ko talaga si Uno Bank. So, yun yung aking favorite banks, guys. Number 4 ko si Metrobank, number 3 si Union Bank, number 2 si BPI, and number 1 si Uno Bank. And the rest, siguro abangan nyo na lang sa second part ng video na to na. But that's all for now. Thank you so much, guys, for listening sa mga pinag-share ko. And if you have questions, alam nyo na, comment down below and help me reach 20,000 subscribers. Bye, guys. That's all for now. Bye-bye. Bye-bye. The way your body syncopates, you're driving me crazy.